Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po mga kaibigan, mga kapatid po? Kumusta na po ang ating buhay-buhay? Ano po? Isa pong mapagpala na umaga ang sa atin po ay ipinagkaloob muli ng ating Panginoon. Ano po? So nais ko pong magbahagi sa inyo ng talata sa oras na ito at ito po ay matatagpuan po natin sa Santiago. Ganito po ang ating mababasa, Santiago 1:2-4. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ano po? Pagsubok, challenges, o mga problema, mga bagay na nagiging dahilan upang hindi tayo o nagiging sagabal minsan sa takbo ng buhay ng isang tao. Alam niyo po, ang pagsubok po ay bahagi ng buhay ng tao. Mayaman, mahirap ay nakakaranas po ng pagsubok. Ano po? May pinag-aralan man o wala. Sapagkat ito po ay bahagi ng buhay natin na hindi po natin maiiwasan. And even si Jesus Christ, nung siya ay pumunta rito sa lupa, isinugo ng Ama, ay marapakarami pong pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Subalit, ito po ay nagpapakita sa atin kung kaano kalalim ang ating pananampalataya. Dito po natetest ang ating pong pananampalataya. The way we respond, the way na paano natin na pagtatagumpayan ang mga pagsubok. At dito rin po natin makikita kung gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa Diyos. Sa panahon po ng pagsubok, nakikita ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Ano po? Tandaan po natin, dito po ma-measure yung ating faith kapag dumaan na po tayo sa ating pagsubok. Ano po? Ito po ay nagpapakita ang mga pagsubok na ito sa ating buhay. Kailangan po na magkaroon po tayo ng confidence, courage, strength. Ano po? Ito rin po makikita din po kung gaano kalakas ba ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng kasi may mga tao po minsan na kapag dumaranas po ng mga pagsubok, bumibitaw. Alam niyo po na nakakalungkot, napakataas po ng suicide incidents or mga pangyayari na nagpapakamatay. Hindi lamang po ito sa Pilipinas and even sa mga bansa na mauunlad, especially sa Korea, sa Japan, maunlad na bansa po sila. Makita po natin na hindi po sagot ang kayamanan o ang karangyaan sa buhay. Hindi po excuses yan upang magkaroon tayo ng isang buhay na matatag po. Kasi po mayaman na sila pero bakit pa sila nakakaranas ng ganyan? Ano po, ang mga pagsubok na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa atin, ano po, upang mapalaki at mapaunlad pang ating pananampalataya. Ano po, tandaan po natin na hindi po tayo iiwan ng Diyos. Ito po ay pangako na ng Panginoon sa atin. At sa pamamagitan ng mga pagsubok at dumaranas man tayo, tandaan lamang po natin na mahal tayo ng Diyos. Nagpapakita ito ng ating pagmamahal. Ang ating pagmamahal dapat sa Diyos ay hindi po mabawasan. Ano po? Kung hindi bagkus, mas lalo pa po tayong lumapit sa Kanya. Ano po? Napakarami pong pagsubok. Pero mas maganda po na habang dumaraan tayo sa mga pagsubok na ito ng buhay, may kakampi po tayo, may kasama po tayo, ano po, na lumalaban. Kasama po natin ang Diyos, siya yung Emmanuel God. Ibig sabihin, siya yung Diyos na kasama natin. Ano po?
Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Magtiwala lamang po tayo. Huwag po tayong bumitaw sa ating pananampalataya. Yun po yung encouragement sa atin ng Panginoon. And even sa napakarami pong mga pagsubok na ating maaring maranasan po. Mas maganda po na dumaraan po tayo sa pagsubok, mga kapatid, na kasama natin ang Diyos, kaysa yung lumalaban po tayo. Napakahirap po yung lumalaban tayo sa hamon ng buhay na ito na mag-isa po. Ano po? So, huwag tayong maging negative. Huwag po nating wakasan or anuhin yung mga bagay na ipinaano sa atin ng kaaway, ini-inject minsan sa ating kaisipan. Huwag po nating entertainin yun. Pagkos magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Magbalik loob tayo, magpakumbaba tayo. Aminin natin na hindi natin to kaya. Ano po, may mga bagay na hindi po natin control. Kasi ganito po ang buhay ng tao sa mundo. Talagang unpredictable. Ano po. Pero tandaan po natin, may isang bagay na hindi magbabago, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Magbago man ang tao, mawala man yung kanyang pagmamahal sa atin, pero yung pagmamahal ng Diyos hindi po nagbabago. Hindi po tayo iiwan, madalas tayong nangiiwan sa Diyos. Ano po, kailanman hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon, sapagat iyon ay yung kanyang pangako. Iyon po yung karakter ng Diyos. Ano po? So mga kapatid, ano man po yung pinagdadaanan natin sa oras na ito, karamdaman man yan, pagsubok man yan, napakalaking problema man iyan, cancer man yan, malaking bagay man iyan, kapatid, ibigay natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Wala po tayong magagawa sa ating sarili. Ano po? Sabi nga ng Lord, apart from me, you can do nothing. Kung tayo ay malayo sa Diyos, wala po tayong magagawa. Ano po, napakaganda na yan na po yung salita ng Diyos. Available na po yan sa atin. Ano po, saliksikin natin, kilalanin natin ng Diyos. Sabi nga po, 3 bagay ang kailangan gawin ng isang tao. Accept, believe, and confess. Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Ano po, siyang namatay sa krus para sa atin. Believe, sumampalataya tayo sa Kanya, na siyang ating panitagapagligtas, the Lamb of God. Siya yung ibinigay ng Ama para sa katubusan ng ating mga kasalanan. And confess, pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Iba po kasi yung inaamin yung kasalanan, at iba din po yung tinatalikuran na yung kasalanan. Ano po? 2 bagay po yan na dapat po nating gagawin. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa ating Facebook. Ang aking panalangin at ang aking hangad, patuloy na sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ay makapagpatuloy po tayo. Huwag po tayong bumitaw sa ating pananampalataya. Maraming salamat po. Manalangin po tayong palagi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you all po.